Amen. Ang ganda po ng message ng awitin. Ay, yan din po yung prayer ko ngayong gabi. Nawawala naman na po yung ating lesson. Let us pray. Salamat po o Diyos sa oras na ito. Narito po kami, Panginoon, upang minsan pa tanggapin ang inyo pong mga salita, Panginoon. Matuto po kami, Panginoon, mula po sa inyo pong mga pagtuturo, sa inyo pong mga pagtutuwid, Panginoon. At sa inyo pong pangunguna, O Diyos, sa mga buhay po ng bawat isa po sa amin. At Lord, ang inyo pong lingkod ay palagi pong kulang, O God, sa kaalaman. Kaya't dalangin po namin, dalangin ko po, at dalangin po namin lahat, O Diyos, na kayo po, Panginoon, yung mangusap, kayo po yung magbigay, O God, ng exposition, Panginoon, ng inyo pong mga salita. At dalangin namin na matuto po kami, O Diyos, sa aming mga mapapag-aralan, O God, sa gabi po na ito. At kayo po yung maitaas, Panginoon, sa amin pong mga gagawin, O God. At sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po mga kapatid. Ayan. Erev to po sa bawat isa. At ang papag-aralan po natin ay pagpapatuloy po natin. Ay, malapit na pala tayong matapos sa 2 Corinthians. Ang book po ni Paul, nasulat po niya sa mga taga-Corinth. At nandito na po tayo sa chapter 11, verse 16. Chapter 11, verse 16. So the last time, mga kapatid, napag-aralan po natin yung tungkol po sa mga huwad na apostol na i-preach po sa atin ito, ng ating pong kapatid. At nakita po natin doon yung, alam mo yun, yung defense nitong si Pablo. Kasi kung may mga paratang, di ba, sometimes we give our defense. Dinidefend natin yung ating sarili, lalong-lalo na doon sa mga minsan paninira, di ba, sa atin, or doon sa mga may mga sinasabi, di ba, sa atin. At nakita po natin na sinabi po ni Pablo doon na hindi niya ikinakatuwa yung kanya pong pagdi-defend sa kanya pong sarili. Kasi God had promise, di ba, na He will be our defender. Siya po yung magiging defender natin, whatever comes our way, di ba? Kahit ito man po ay mga negative or positive na mga comments, He will be our defender. Pero nakaka-amaze, sapagkat si Pablo, pwede nating sabihin na nawalan yata siya ng pasensya dito, no? Kasi, alam mo yun, he was really touched by the accusations ng mga false apostles na pumunta po doon po sa church ng Corinth, at kailangan niyang gawin yung mga bagay na ito na didepensa, di ba, sa kanyang sarili. At sinabi po niya doon na kahangalan yung kanyang ginagawa, di ba? Pero there are times kasi that we need to do this, di ba? We need to do it, at ito po yung pagkakataon na kung saan ay ginawa po ni Pablo, di ba, yung mga bagay po na ito na ating pong papag-aralan. Kasi he wanted the Corinthians believer to identify who is the false and who is the true. Diba? Who is the one who is having the lie and the one na mayroon pong truth.
At makikita po natin dito sa ating pagpapag-aralan yung mga marka ng totoong apostle. Diba? Pag-aralan natin yung mga scars, pero ngayon yung mark naman, no, yung pag-aaral natin. Ano ba yung mga marka ng mga totoong disciple ni Kristo? Ano ba yung mga totoong marka ng mga totoong mananampalataya ng ating pong Panginoon? Kasi maganda po ito na makita po natin so that we can learn from it, di ba? Kung tayo po ba ay totoo o tayo po ay hindi totoo. Tayo po ba ay, ano bang tawag doon? Hindi plastic. At tayo po ba ay yung matibay, yung may katotohanan. At titingnan natin as we go on, dito po sa verse 16. Wow, maganda at Tagalog siya. Yun. Sabi dito, inuulit ko, sabi niya, inuulit ko, nandun ba yung inuulit ko? Oo. Inuulit ko, sabi niya, that means to say, nasabi na niya ito sa mga nakaraan at ngayon uulitin niya ulit, di ba, yung kanya pong mga sasabihin. Ano kaya yung kanyang mga sasabihin dito, no? Sabi niya dito, huwag isipin ninuman na ako'y hangal. Di ba? Pag sinabi mo kasing hangal, yung parang wala kang doon, no? Yung wala ka nang ginawang mabuti, di ba? Kasi hangal ka sa lahat ng bagay. Parang walang kwenta. Pag sinabi mong hangal yung isang tao, nasa kanya na lahat ng negative, di ba? Nasa kanya na lahat ng masama, di ba? Hangal Nasubukan niyo na bang matawag sa ganun? Hangal, ang hangal naman nito, no? Pero ang tindi ng word na ito, no? Wag isipin ninuman, sabi niya, wag isipin ninuman sa inyo, diyan sa Corinthian Church, na ako ay hangal. At maging sa atin ngayon, it is a message na wag nating isipin, sabi dito, na si Pablo ay hangal dahil doon po sa kanyang ginagawa. No? Ngunit kung ganun ang akala ninyo, sabi niya, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang ng kaunti. Kaunti lang naman yung gusto niyang ipagyabang. No? Titignan natin kung ano ba yung kanyang mga ipagyayabang. Kasi pag nakipag-usap ka sa isang tao, makikita mo kung may kahangalan dun or may kayabangan. Di ba? Makikita mo lang talaga sa isang tao kung ano yung buka ng kanyang bibig, kung ano yung nasa laman ng kanyang puso, kung may kayabangan ba ito na sinasabi. At sabi ni Pablo, kunti lang naman yung gusto niyang ipagyabang. Di ba? Marami kasing mayabang sa kapanahunan ko na yon. At isa na rito yung mga false apostle, yung mga huwad, yung mga hindi totoo. At ang masakit dito, nakapasok po sila sa church. Di ba? Galing sila sa Jerusalem, mga mananampalataya ito mga mananampalataya. Di ba? Na nagpanggap, may mga mapagpanggap talaga sa kapanahunan na yon at maging sa kapanahunan po na ito, mga mayayabang. Di ba? Sabi niya, dami niyang mga binanggit dito na nai-preach na sa atin nila Sister Demi at saka ni Sister May Grace. Yung tungkol sa ginagawa, di ba, ng mga false apostles. At sinasabi niya, gusto, makapagyabang man lang ako ng kaunti. Sabi nitong si Paul, di niya sinabing, madami akong ipagyayabang, no? Pero konti lang yung gusto niyang sabihin, no? As a defense, doon po sa kanyang sarili. Sabi niya, ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito po yung napakaganda sa verse 17. Sabi niya, ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Di ba? Sabi niya, yung gagawin ko na ito, hindi ito sinabi sa akin ng Panginoong Jesus. Di ba? Wala man lang akong nakita sa buhay ng Panginoong Jesus na kahit konti lang ay nagyabang siya. Sabi niya. So, labas dito ang Lord. Sabi niya, yung gagawin ko na ito ay ganang akin lang, ganang kahangalan ko lang. Kasi di ba itinuro ng Panginoong Jesus to be humble at all times. Di ba? Kahit ngayong, nakita natin na ang buhay ng Panginoong Jesus,
kahit siya'y dinuraan, sinaktan, sinampal, ipinako sa krus, never tayong nakakita sa buhay niya, di ba na, sabi niya, ay, mga makasalanan naman kayo, di ba? Dapat lang ganito, ganyan. At sinabi din niya, no, na kung gugustuhin ko, sabi niya, pwede akong mag-request sa Ama ng batalyon ng angels, battalions ng angels upang i-rescue ako, pero hindi po yon ginawa, di ba, ng ating Panginoong Jesus. Even in His trials, di ba, even in His trials, minadali po yung trial ng ating Panginoong Jesus doon po sa harap ng mga religious people, pero never nating nakakitaan ang Panginoong Jesus na nag-defend, di ba, sa kanyang sarili. So sinasabi ni Paul dito na hindi ko to natutunan sa Lord, di ba? Hindi ito buhat sa Panginoong Jesus. Kasi lahat ng mga bagay na itinuro ng Panginoong Jesus is to be humble at all times. At isa sa mga makikita natin na isang marka ng isang totoong lingkod ng Panginoon is yung kanyang humbleness. Di ba? Yung kanyang humility. Hindi naman yung nagpalda ka na ng mahaba, humble ka na. Di ba? Hambog yun. Hindi sinasabi ko po dito, yung may humbleness. Di ba? Sa atin, hindi yung ano bang acronym ng kayabangan. Di ba? Humbleness or kayabangan. Walang kayabangan sa buhay ng isang mananampalataya, di ba, ng ating pong Panginoon. So that is one of our point na nakita po natin dito na ang isang marka ng isang totoong disciple ng Panginoon is humble. Di ba? Meron siyang humility. Kasi si God, siya mismo yung nagsabi, si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, ay hindi po niya itinuro sa atin ang pagyayabang. Di ba? Ang tinuro niya sa atin ay yung kaamuhan o yung kapakumbabaan. So sinasabi dito ni Pablo na yung gagawin po niya na pagyayabang ay pagyayabang ng isang hangal. Kaya nga sinabi niya, kung tatawa, kung ganun yung akala ninyo sa akin, sabi niya, edi tatanggapin ko na lang na ako ay isang hangal, sabi niya. Pero alalahanin ninyo, Corinthian Church, sabi niya, na hindi ko ito natutunan sa Lord, di ba? Hindi ito itinuro sa akin ng God. Hindi ko ito kinuha sa Panginoon, kundi ako lang talaga, ako yung may ako yung may desisyon nito at isang kahangalan yung aking gagawin na ipagyayabang ko ng konti. Di ba? Kung ano man yung aking babanggitin. Di ba? Sabi niya dito sa aking sulat. Verse 18, dahil marami ang nagyayabang, maraming mayabang sa Corinthian Church, no? Marami daw yung nagyayabang. Maging itong mga huwad na apostol, grabe po yung kanilang pagyayabang. Ano po ba yung mga ipinagyayabang nila? Sabi dito, tungkol sa mga bagay na makalupa. No? Tungkol sa mga bagay, ano ba yung mga bagay na makalupa? Lahat ng nakikita natin dito sa lupa, di ba? Ipinagyayabang nila. Maaring yung sapatos nila, Nike, or kaya ano ba yung mga mamahalin na mga sapatos. Sa kapanahunan ngayon, marami po yung nagyayabang din, di ba? Na parang sinasabi niya, ito yung ko. Hindi ko naman po sinasabing masama yung mga ganong mga bagay, di ba? Pero ang ipinagyayabang nila ay yung mga makalupa. Dito lang sa lupa. Panlupa lang, di ba, yung kanilang mga ipinagyayabang. Sabi niya, ako man ay magyayabang din. Ito talaga si Pablo, no? Kung ipinagyayabang nila yung mga makalupa na mga bagay, sabi niya, ako man ay magyayabang din. Pero tatandaan natin, sabi niya, tatandaan ninyo na hindi ito galing sa Lord. Wala talagang connection ng Panginoong Jesus dito. Di ba, sa aking gagawing pagyayabang, sabi niya. Kasi yung gagawin kong pagyayabang, uulitin ko po, ay isang kahangalan. Di ba, sabi niya, isang kahangalan. Sabi niya, so sila, nagyayabang sila tungkol sa mga makalupa, lahat ng mga ginagawa dito sa lupa, ay ipinagyayabang nila. Sabi niya, at hindi lang po konti yung mayabang, marami. Di ba? Napakarami ng mga mayayabang, sabi niya. Sabi niya, nagtitiyaga kayo, sabi niya, sa mga hangal na yan.
Sa mga mayabang na yan, sabi niya, nagtitiyaga kayo? Grabe lang yung word ni, kung si Pablo siguro, nabubuhay sa kapanahunan natin ngayon, ganun din yung gagawin ng tao sa kanya. Di ba? Bubugbugin din siya, pahihirapan din siya. Kasi even in these days ngayon, wherein yung Christianity ay untouchable, alam mo yun, hindi mo na pwedeng i-touch. Hindi mo na po pwedeng pagsabihan. Di ba? Hindi mo na po pwedeng i-review. Pero si Pablo, makikita po natin, hindi lang yung kanyang kayabangan, kundi yung kanyang, yung kanyang passion. Di ba? Yung kanyang pag-ibig. No? Kasi nasabi niya dito, nagchichiga kayo sa mga hangal na yan. Palibhasay, matatalino kayo. So yung makikita natin mga kapatid, yung sarcasm, di ba, doon sa kanyang mga sinasabi. At makikita natin na ito po ay kabaliktaran sa totoong punto na nais po niyang ibigay sa mga taga-Corinthians. Di ba? Makikita natin na, sabi niya, kung kayo'y mayabang, ako'y marami ding ipagyayabang. Alam ba ninyo na ako ay matinding pariseyo? Pag sinabi mong pariseyo sa kapanahunan na yon, talagang well-off yung buhay mo. Maayos yung buhay mo. Tapos nag-aral pa siya kay Gamaliel. Di ba sabi niya, di ba ninyo alam na nag-aral ako kay Gamaliel, ang pinakamatalino na, na spiritual leader ng mga katulad ng mga matataas na tao sa lipunan. Hindi ba ninyo alam na ganito, na ganyan, na ganyan? Nung namatay itong si Stephen, nandun ako. Hindi ba ninyo alam na nakakuha ako ng sulat sa Sanhedrin upang ipapatay yung mga Kristiyano? Pero hindi yun, no? Kundi nakikita natin as he counterfeit, 'di ba? Yung mga accusations ng mga huwad na apostle na ito, baka sinasabi ng mga apostles na ito na, ayan, si Pablo, kunya-kunyari lang yan, humble, pero sa totoo lang, mayabang yan. So, maaring may mga ganong mga instances, na nababanggit ng mga, kasi ang huwad ay huwad talaga. Huwad din yung kanyang mga sasabihin. Kaya sabi niya dito, nagtsatsaga kayo sa mga hangal na yan, palibhasa ay matatalino kayo. Grabe yung kanyang sarcastic yung kanyang pananalita, may sarcasm doon po sa kanyang sinasabi. Sinasabi, tatalino nga ninyo, pero sa katalinuhan ninyo na yan, sabi niya, hindi man lang ninyo na-identify na yung mga tao na yan ay hangal, walang kwenta. Diba? Sabi niya dito, mga palibhasa matatalino kayo, sabi niya, yung parang sinasabi ng message na ito, na kasi hindi ako matalino na kagaya ninyo. Kayo matatalino kayo, kaya napagtsatsagaan nyo yung mga hangal na yan. Sabi ni Pablo. At sabi niya dito, pinapagtiisan ninyong kayo'y alipinin. Diba? Pinagtitiisan ninyong kayo'y alipinin. Sabi niya, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin, o sampalin. So dito sa mga verses na itong mga kapatid, makikita po natin na yung isang character ng isang totoong lingkod ng Diyos o yung mark ng isang totoong disciple ng ating Panginoong Yesus, meron sa kanya yung truth. Nandun sa kanya yung katotohanan. Kasi he can able to identify kung sino yung false kung sino yung hangal. Kasi may truth sa iyo Kaya hindi ka madedenggoy ng kahit na gaano man siya kagaling magsalita, gaano man niya, ang daming ganyan sa mga nakaraan. Ang galing-galing magsabi, ang galing-galing magsalita, ang galing-galing mag-explain sa salita po ng Panginoon. Pero alam mo yung panahon, ni-reveal niya kung sino yung katotohanan patungkol sa kanya, no? Merong truth, no? Makikita natin na kaya po niyang i-identify yung mga hindi totoo na mga lingkod ng Diyos. And in reverse to this, sa kabilang side naman, nakikita po natin yung mga character, di ba, ng mga hindi totoong lingkod ng Diyos. Sabi niya dito, sila po ay, alam mo yon,
sila ay meron pong pride. Kung yung totoo ay humble, yung false may pride. Di ba? Meron sa kanyang pride. At alam po natin na madami pong tao ang ibinabagsak kapag meron po siyang pride, di ba, sa kanya pong sarili. At dahil doon sa kanyang pride, makikita po natin that they can deceive people, no? Pwede nilang alipinin yung mga tao na yon, sakmalin, kuhanin lahat ng kanila pong mga properties. May mga ganyan eh. Makikita natin mga kapatid, yung mga false religion sa kapanahunan ngayon, especially ngayon na panahon po ng pandemic, di ba? Ang yayaman ng mga churches na ito. Pero ang pinakamayaman na church sa buong mundo is the Roman Catholic. Napakayaman po nila. Ang dami po nilang mga properties, ang dami nilang mga, alam mo yun, mga companies. Pero makikita natin, no, na talagang they acquire, di ba, all of the money. Grabe lang yung exposition kung manunood po kayo sa mga documentaries. Grabe yung mga hinahawa, even in the Philippines. Grabe po yung mga hinahawakan po nilang mga properties. Pero to think na ang dami pong mga naghihirap, ang dami pong mga alam mo yun, nangangailangan ng mga tulong sa kapanahunan po na ito, di ba? Pero ganun eh. Ganun talaga yung mga false na mga churches. Ang gusto lang po nila ay umalipin ng tao, magsamba yung mga tao, sakmalin, kunin lahat ng kanilang mga ari-arian, pagsamantalahan yung mga maliitin, sabi dito, o sampalin. Yan po yung mga character ng mga false apostles or false disciples or false believers. Dito po sa church na ito, did you ever think na kayo po ay inaalipin? Napag-isipan na po ba ninyo yun? Grabe ang higpit-higpit naman nila sa akin. Di ba? Inaalipin na ako, lahat na. Wala naman yata siguro. Sino po sa inyo ang inaalipin ng iglesia na ito? Di ba? You are free to do what you want, no? At kung yung freedom po na yon, it will not lead you to be far away from God. Di ba? Yung freedom na binabanggit po ay yung freedom na malaya ka pong makapag-worship, malaya ka pong makapaglingkod, di ba, sa ating pong Panginoon. No? So in sarcasm, he make his defense towards these false apostles. No? False apostles. Yun yung ginagawa nila eh. Sabi niya, hindi niya ni-name, minsan kasi bakit na lang hindi lang niya pinangalanan para mas maano sana, no? Pero hindi eh. Ganito si Pablo mag-address ng kanyang letters eh. There are cases na pinapangalanan po niya yung mga tao, pero maraming mga pagkakataon sa sulat niya na hindi niya yon ginagawa. Kasi this is for everybody. No? Para sa lahat yung kanya pong sulat. No? Sabi dito, kasi kilala ng Corinthian Church kung sino yung mga taong ito na mga bago na pumasok sa iglesia na yon. Kilala nila mismo, no? Kilala nila. At sabi ni Pablo, even from far, ay nakita po niya na yung mga tao po na ito, wala silang gustong gawin kung hindi isahan yung Corinthian Church. Diba? Yung maisahan yung Corinthian Church. Kunin yung mga ari-arian nila, ganyan naman yung mga false churches, nagpapayaman lang po sila ng nagpapayaman. Kaya nga, dati sa Bialik, yung balabait po natin doon, sabi niya gano'n, pag bumibisita siya doon sa lugar, doon sa church, alam mo kung ano yung sasabihin niya, how's the business? Kumusta yung business ninyo dito? Sabi niya, anong business? The church! Sabi niya, ay hindi ito business. No, it's a business. Kasi you're taking money from people. Sabi niya, ay hindi ito business. Maraming ganon sa kapanahunan po natin ngayon, no? That they make the church
as a business. Mga kapatid, ang church po na ito, for the 2021 na nagdaan, 2021, tama. Mas marami po yung gastos natin kaysa sa... mas marami tayong bago yung computer natin, yung mga alarm system natin, may refrigerator tayo, tapos yung paglalakad pa ng mga arnona natin, yung mga bayad ng mga lawyers natin. So napakarami po nating mga nagastos sa nagdaan pong mga taon. But the good news is, God is faithful. Diba? God is faithful. He will supply yung kanya pong mga kakailanganin sa iglesia po na ito. Verse 21 sabi dito, nakakahiyaman ay aaminin kong hindi namin kayang gawin iyan. Sabi niya, nakakahiyaman ay aaminin kong hindi namin kayang gawin iyan. So yung pagdi-defend po ni Pablo sa kanya pong sarili, mga kapatid, sinama niya yung kanyang mga kasama, hindi namin kayang gawin iyan. Kasi kung nakikita ninyo, sabi niya na inaabuso namin kayo, inaalipin namin kayo, sinasakmal namin kayo, pinagsasamantalahan. Maaring ito yung mga mga accusation kay Pablo Masyado kasing mahigpit kasi inaalipin kayo. Hindi dapat ganyan sa church. Dapat may freedom. Bakit ba ako sinasabihan na wag akong makikisama dito? Bakit ba ako sinasabihan na dapat ganito yung aking gagawin? Di ba? Hindi dapat ganyan kasi inaalipin kayo ni Pablo. Maaring may mga ganong mga instances sinasabi ng mga huwad na apostol na ito. At sinasabi din, di ba, nag-iipon sila. Sinasakmal ni Pablo yung inyong mga pera. Kunyari, dadalhin sa Jerusalem. Maaring ganon. Dapat hindi. Dapat ginagamit. Dapat alam natin kung saan ginagamit. So, maaring ganon yung mga accusations. Diba? At sinasabi din dito, pinagsasamantalahan kayo nitong si Pablo. At ang isa sa mga nakikita natin na karakter po nitong si Pablo, ayaw niyang maging pabigat sa kahit na sino man. Di ba? Alam mo yun, yung nagtatrabaho siya At sabi nga niya sa kanyang mga testimonies, maayos yung buhay ko noon Di ba? Kung pipiliin ko lang talaga yung false na religion, maayos yung buhay ko maayos yung katungkulan ko. Di ba? Mataas yung katungkulan niya, yung magkaroon siya ng power na i-execute yung mga Christians. Grabing power po yun, na ibinigay po sa kanya. Pero nakilala niya kasi kung ano po yung katotohanan. Isa sa mga marka na makikita natin sa totoong lingkod ng Diyos, hindi po niya kayang gawin yung mga bagay na ito sa iglesia ng Diyos. Diba? Meron po siyang pag-ibig. Meron siyang pag-ibig doon po sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Unlike dito po sa mga false na mga apostles or false na mga disciples, ang tanging gusto lamang po nila ay i-deceive yung mga tao at meron po silang hatred kasi sarili lang nila yung kanila pong iniisip. Kung sabi niya dito sa verse 21, continuation, kung may nangangahas na magyabang, sabi niya, kasi marami yung mayabang kung may nangangahas na magyabang, ako'y mangangahas din na magyabang. So inulit niya, ako'y mangangahas din na magyabang, pero hindi ko ito natutunan sa Lord ito ay ganang akin lang. Sabi niya, ako'y nagsasalita tulad ng isang, paulit-ulit lang siya, ako'y nagsasalita tulad ng isang hangal. Verse 22, ito sinabi nila, sila ba ay Hebreo? So maaaring sinabi nila, hindi naman yan si Pablo kasi hindi naman siya kasali doon sa 12 disciples. Hindi naman kasi pinanganak siya saan sa Cilicia. Pinanganak siya hindi naman sa Jerusalem So hindi siya totoong Hebrew. Di ba? Hindi siya totoong Hebrew kung titignan. Pero sabi niya, sila ba'y mga Hebrew? Ako rin. Hebrew din ako. Sabi niya, mga Israelita ba sila? Ako rin. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. So makikita natin dito mga kapatid, yung mga accusations dito po kay Pablo, na mga huwad na apostol. At hindi ko alam kung ikinakatuwa natin ito kasi sabi niya, ginagawa ko ito, isang kahangalan yung ginagawa ko. Pero makikita natin na
in defense of himself, makikita natin na Hebrew ba sila? Israelita ba sila? Lahi ba sila ni Abraham? Ako rin! Wala kaming pinagkaiba. Di ba sabi niya, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mga Kristiyano to mga tumanggal sa Panginoon. Sabi niya, mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Lingkod ba sila ni Kristo? Mas mabuti ako kaysa sa kanila. Pagyayabang yung kanyang ginagawa, pero we can see yung humble boasting nitong si Pablo. Hindi ko po sinasabing pwedeng maging hambog or pwedeng maging hangal, mga kapatid. Pero ginawa po niya ito Ginawa po ito ni Pablo just to make the distinction between the false and the true. Diba, na mga disciples. At sagutin po niya yun sa Panginoon kasi hindi itunuro sa kanya ng Lord na gawin yung mga bagay na ito. Pero ginawa po niya. Diba, para makita yung mga credentials nitong si Pablo. Tingnan nga natin yung pagkakaiba niya sa mga nagsasabi, mga false apostles. Sabi niya, para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Di ba sumusulat siya? Sinusulat niya. Maaring sinasabi niya, tama ba itong ginagawa ko? Susulat ko yung mga bagay na ito. Pero, di ba, kikita natin na isinulat nga po niya lahat ng mga bagay na ito. Pero yung good news, lahat ng mga naisulat sa kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Diba? Kinasihan po ng Diyos na magagamit sa pagtuturo, pagre-review, diba? At pagtutuwid ng isang tao. So kinasihan ito ng God. Kumbaga may blessing ang Lord sa ginawa po niya na ito. Kahit in his life, sa life ni Pablo, talagang tinuturing niya itong kahangalan. Di ba? Hindi niya ikinakatuwa yung mga bagay na ito na kanya pong ginagawa sa kapanahunan na ito. No, sabi niya, para akong isang baliw. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Sabi niya, pero kailangan ko itong gawin. Sabi niya, sinulat niya dito na gusto niyang ipakita na siya po ay mas superior kaysa doon sa mga nagkiklaim na mga huwad na mga apostol dito po sa chapter 11. At makikita natin yung superiority nitong si Pablo. Ano ba yung pagkakaiba mo, Pablo? Kung ikaw ay lingkod ni Kristo at sinabi mong mas mabuti ka na lingkod ni Kristo kaysa sa mga huwad na apostol o kaysa sa mga nagsasabing sila ay mga lingkod ni Kristo, sabi niya, kasi kung Hebrew sila, Hebrew ka din. Kung lahi sila ni Abraham, lahi ka rin naman ni Abraham. Kung Israelita sila, Israelita ka rin. Kung lingkod sila ni Kristo, pero bakit mo sinabi, Pablo, na mas mabuti kang lingkod ni Kristo kaysa sa kanila? Diba? Number 1, makikita natin, higit ang aking pagpapagal kaysa kanila. Higit yung kanyang pagpapagal. Higit yung kanyang trabaho. Higit yung kanyang trinabaho. Kaya makikita mo pala, diba, yung sa distinction lang ng trabaho. Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung ginawa ng mga false apostles na yan? Kumpara doon sa aking mga ginawa. Sabi niya, ano ba yung mga ginawa mo, Pablo? Sabi niya dito, mas maraming beses akong nabilanggo. Hindi niya sinabing, mas marami akong nilid na mga tao kay Kristo. Di ba? Mas marami akong mga pinuntahan na mga lugar. Kasi minsan pag tayo nagyayabang, ito yung ating mga pinagyayabang, yung mga accomplishments natin. Di ba? Pero si Pablo, makikita natin na yung kanyang mga credentials ay hindi namamarkahan sa kanyang mga accomplishment, kundi sa kanyang mga sufferings. Di ba? Kikita natin, alam kung pinagyayabang niya, hindi yung kanyang credentials yung kanyang sufferings. Makikita mo yung mga tao na nagyayabang sa kapanahunan po na ito, ano yung kanilang mga ipinagyayabang? Accomplishments, but not their suffering. Si Pablo sabi niya, ilang beses akong nabilanggo. Sabi niya, ito yung kaibahan ko sila, sa kanila nabilanggo ba sila? Di ba? Nabilanggo ba sila? Ano bang ginawa sa bilangguan? Hinagupit ng maraming beses. All about, makikita natin yung kanyang superiority.
Di ba? Sinasabi nilang huwad na apostol itong si Pablo, pero makikita natin yung kanyang suffering. Sabi niya, hinagupit ng napakaraming beses. 39 lashes yung ginagawa po ng mga Hudyo. Kasi di ba ang command is 40. Dapat 40 kang hagupitin. Pero sa takot po nila na ma-disobey po nila yung batas ng Diyos pagdating po sa 40 lashes, nag-i-stop na po sila doon sa 39. Kasi baka masobrahan sila sa 40. Di ba? Alam mo yon, yung mga ganitong mga kaisipan. Pero ilang beses, sabi ni Pablo, ilang beses siyang hinagupit. Kayo, ilang beses na rin po mga kapatid. Hinagupit, tsaka ibinilanggo. Di ba? Kaya nga nung binabasa ko po ito, nakakahiya lang talaga sa Lord yung akin pong paglilingkod sa Panginoon. Compare doon po sa paglilingkod ni Pablo. Kasi grabe lang siya, grabe lang talaga yung katotohanan na meron po dito po kay Pablo. Yung hinagupit siya, alam mo yun, ibinilanggo siya. Anong ginawa niya? Hindi siya lumaban. Anong ginawa niya sa bilangguan? Umawit ng papuri sa Panginoon. Anong ginawa niya sa bilangguan? Nagpuri sa Lord. Anong ginawa niya sa bilangguan kahit may pagkakataon na tumakas siya sa Philippi, di ba? Meron siyang pagkakataon na tumakas doon hindi siya tumakas. Yung Philippi guard ay papatayin na sana niya yung kanyang sarili kasi nakatakas yung mga bilanggo. Ganun sa kapanahonan na yun, pag nakatakas yung binabantayan mo, buhay mo yung kapalit. Kaya papatayin na dapat niya yung kanyang sarili. Pero sabi ni Pablo, nandito kami. Walang tumakas sa amin. At dahil doon sa pangyayari po na yon, yung buong household, di ba, ng Philippian, yung jailer na nasa Philippi, naligtas. Di ba? Nagkaroon ng kaligtasan. Kaya napakagandang makita natin mga kapatid, that in our sufferings, God is in control. Di ba? Yung hayaan mo lang, dadaan. Matatapos din yan. Ano ba yung inyong mga suffering, Brother Willie? Di ba? Matatapos din yan. Di ba? Alam mo yun? Hindi naman yan magtatagal. Di ba? O maaring ganyan din naman tayo sa mga nakaraan, lulungkot tayo. Alam niyo, nung una kong salpak dito sa Israel, una kong sa trabaho ko, di ba, galing ako sa, yung nagtrabaho ako dito sa Taiwan, bilang, technical assistant doon sa isang company. 6 years po ako doon. Tapos ang lagi kong trabaho sa araw-araw sa harap lang ng computer. Di ba? Alam mo yon, lahat automation. Tapos ako yung naka-assign sa barcoding. Nagpuput ako ng mga barcode. Sa akin yung simula, sa akin yung ending. Di ba? Ng product namin na IC. Sa kapanahunan po na iyon. So, pag after 3 months or after 6 months, babalik sa akin yung wafer, tapos tatatakan ko ulit para sa distribution na nila. So mahirap 'yon, no? Kasi ako yung una, tapos ako yung mag-check kung tama ba yung ginawa ng lahat sa process na iyon. Pero automatic naman, no? Automation naman yung lahat, nasa computer naman lahat, no? Tapos nung pagpunta ko po dito sa Israel, alam mo trabaho ko, bro? Nagdadakot ng dollar. Lahat gagawin mo. Amang pinapaliguan ko yung ima ko noon. Umiiyak talaga ako. Grabe lang yung iyak ko kasi hindi ko ito nagawa sa lola ko, hindi ko ito nagawa sa lolo ko. I don't know if you can relate, di ba? Pero alam mo yung ang baho, di ba? Nasa CR ka. But yun, kasi unable. Lahat gagawin mo. Di ba? Lahat gagawin mo. Tapos may mga instances pa na talagang nasasaktan ako kasi, di ba, manok lang naman yung pagkain. Tapos sasabihin, inuubos mo na. Di ba yung naluto? Yung parang pagod na pagod ka.
Di ba? Tapos, wala ka pang, alam mo yung kahit yung allowance ko na 100 dati, ipapabigay pa sa aso. Yung iipit sa aso yung 100. Tapos, uutusan yung aso na bibigay sa akin. Nasasaktan ako. Sabi ko, bakit ganito? Pwede naman akong bumalik. Sa Taiwan na lang yata ako. Di ba? Parang gano'n. Parang gusto ko nang mag-give up ng mga kapanahunan ko na iyon. Tapos after 1 week, nag-text yung pinsan ko. Sabi niya, huwag kang mabibigla. Patay na si Lolo. Sabi niya, di, nadagdagan na naman yung aking mga hinagpis, yung lolo na nagpalaki sa akin. Di ba? Kasi si mama nagtatrabaho siya. Naiwan po ako sa lolo ko. Lolo's girl. Yung akin pong life. Ayun, tapos sabi ko, uwi na yata ako, pero iniisip ko, ang dami kong gastos. Sino yung matatapos din. Alam mo, at hanggang ngayon, ilang taon na po tayo, di ba, na pinapagpala dito po sa, matatapos din. Yung mga sufferings ay matatapos din. Di ba? Alam mo, hindi naman yan magtatagal eh. Pagkatapos mo ng isang suffering, expect the other one to come again. May suffering ulit. Hanggat nabubuhay ang isang tao, meron siyang sufferings. Diba? Pero yung mga sufferings na yan, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, ito po ay nagmo-mold sa atin upang maging kawangis tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Nasubukan ko din bro yung minamaliit. Alam mo yon? I pay you for 24 hours. Sabi niya, hindi ako po pwedeng makipag-usap sa kahit na sino, kahit mag-hi lang. Sabi ko, hindi pwede, hindi daw. Kasi bayad ako for 24 hours. Kalain mo yun? Sabi ko, saan makakakuha to ng mga ganong sinasabi? Grabe lang din yung mga pinagdaanan. Pero sabi ko nga, hindi naman po yan magtatagal. Katulad ng mga suffering ni Pablo. Hindi naman nagtagal, di ba? May mga suffering siya, tapos wala na naman. May suffering, may wala na naman. Hanggang sa siya po ay namatay, di ba? Pinatay, kinuha po yung kanyang buhay ng mga tao, di ba, na ayaw sumunod sa Panginoon. Sabi niya, hinagupit ng napakaraming beses, sabi niya, at madalas na nabingit sa kamatayan. Ito po yung kanyang mga sufferings. Saan ba? Saan ka nabingit sa kamatayan, Paul? 5 beses akong tumanggap ng 39 beses. 39 times 5. Di ba? Mga mathematicians dyan. So, ganun karami yung kanyang hagupit. Di ba? Kung titignan natin, yung mga hagupit po na yan, masakit yung kanilang hagupit eh. Di ba? Yung paluin ka lang sa sinelas, masakit nun eh. Yung hagupit pa kaya na meron pang kawit doon po sa dulo. So, 5 times. Sabi niya, yung mga nagyayabang na iba, sabi niya, hinagupit ba sila ng 5 times? Grabe, no? Grabe yung kanyang defense. Di ba? Ang kanyang pinagyayabang ay ang kanyang suffering. No? Sabi niya dito, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. Kalain mo yun? Minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Kung tayo po kaya yung si Pablo, sabihin natin, hirap naman palang maging Kristiyano. Di ba? Puro na lang sufferings. Bakit ba kasi ako nagpapagal dito? Diba? Bakit ba ito kasi yung aking tinahak? Diba? Maaring may mga ganong instances naiisip ko nitong si Pablo. Pero makikita natin as we go on yung reason ng kanyang pag-i-stay, diba, sa Panginoon, no? So kung titignan natin, ilang beses siyang nabingit sa kamatayan. Nabingit na po ba sa kamatayan ng ating paglilingkod sa Lord? Diba? Si Pablo, ilang beses po siyang nabingit. Sabi dito, sa malimit kong paglalakbay, ibig sabihin, hindi siya nagpapahinga. Diba? Hindi siya nagpapahinga. Marami siyang pinupuntahan.
Di ba? Nalagay ako sa iba't ibang panganib. Di ba? Nalagay ako, sabi niya, sa iba't ibang ah, panganib. Saan? Sa mga ilog, kahirap namang mag-alay lakad sa kapanahunan na yon. Naranasan na po ba ninyong yung in your travel, tapos dumaan kayo sa mga ilog? Oo. Yung mga malalalim na ilog, yung nabingit yung inyong nabingit yung inyong buhay nang dahil sa mission. 'Di ba? May mission ka. Ako po nung nadestino po ako sa hindi po ako nagyayabang mga kapatid na. Nung nadestino po ako sa Ifugao, somewhere San Quintin, gano'n, saka Alfonso Lista. San Quintin, Alfonso Lista yata yung aking destino noon. Pag pupunta ka doon, marami ka talagang mga ilog na dadaanan. Diba? At isang jeep lang yung papasok doon pag Sabado. So, there are times na talagang doon ka sa taas uupo. Diba? O kaya doon sa likod, yung nakaganon ka lang, makapunta ka lang doon sa lugar na yon, no? Pero when you are in the ministry, mararanasan mo talaga yung mga panganib eh. I don't know to Sister May Grace, no? Pero ako naranasan ko na hinabol-habol ako ng sa gitna ng bukid. Alam mo yun, talagang naiwan ko pa yung sapatos ko, hiniram ko pa naman yun. Sa kapanahunan na yun, sabi ko, Diyos ko, leather yun. Kumbaga kasi magpe-preach, hiniram ko yung ng isang pamangkin namin noon. Sabi ko, para maiba naman. Kasi nahabol ako. Walang mga bahay-bahay, inaiwan ko yung sapatos. Sabi ko, problema ko na ito. Sabi ko, paano to? Diba, babayaran mo yon. Pero nakakatawa, kinabukasan, yung sapatos na yun na naiwan ko, dinala niya sa church. Initya niya doon sa church. So, may sapatos ako ulit na uuwi kasi magsisinelas na sana ako eh. Pero nung hinabol-habol ako na ganun, alam mo pala pag takot ka, hindi mo maaalis yung takot mo eh. Kung saang bahay lang ako pumasok. Di ba? Binuksan ko yung bahay na ganun kasi ako. Tapos yung mga tao na ganun na-shock sila. Sino ba to? Sino? Alam mo yun, makain pa naman sila. Sabi ko, pasensya na po kayo. Sabi ko kasi hinahabol po ako. Yun, pinuntahan nila yung wala na, nagtago na yung humabol. Naranasan ko din somewhere in Ifugao din, yung mga tribal wars. Yung isa namin kasama na baril pero yung tinamaan yung Bible niya na nakabulsa doon sa kanyang sa kanyang damit. No, ako naman nasubukan kong nagtago sa mga puno-puno kasi may away eh. 'Di ba? May away. When you are in the ministry, you will experience a lot of things. 'Di ba? Pero alam mo 'yun, what motivates Paul to continue this thing? Sabi niya, nanganib na nga yung buhay mo eh. Sabi niya, sa mga ilog. Sa kapanahonan na yun, hindi ako marunong lumangoy. Hindi talaga. Si Pablo siguro marunong. Kaya nga nung minsan niyaya po ako ng mga young people sa ilog, dun sa Ifugao. Sabi nilang ganun, punta tayo sa ilog. Ang layo-layo naman ng ilog. Sabi, dyan lang. Tapos ang layo-layo. Tapos nung nakarating kami sa ilog, sabi nila, tanggalin mo na yung damit ng pastor. Ganun pala doon, no? Maliligo sila naked, okay lang sa kanila. Tanggalin mo na yung mo. So, sabi ko, hindi ako marunong lumangoy. Diba? Parang sabi ko, pero alam mo yon yung mga ganong napakasaya po pag you are in the ministry. At the same time, may mga sufferings. Diba? May mga sufferings. Pero, napakasaya, 'di ba, yung maglingkod po sa Panginoon, no. May instances pa na ang dami ko ring mga experiences, no. Yung isang member namin, chairman, nagwawala, may itak. 'Di ba? Tapos sabi nila, puntahan ko daw at kausapin, naghahamon. Sabi ko, kaya mo bang habulin yung mga yon? Sabi ko, kaya daw. Pero siya, sabi ko, ang hirap ng ganun, no, yung masaong ka sa mga ganung mga instances na kailangan mong kausapin, galit eh. Di ba? Galit. Galit yung tao, gustong pumatay. Anong gagawin doon? Tapos ako, sige na po, puntahan na po ninyo. Punta naman ako, di ba? Kausapin, pero galit eh. O sige, sige kuya. Takbuhin mo na sila. Ano magagawa, di ba? Hindi naman pumunta. May mga ganun, no, na kunya-kunyari lang.
matapang. No? Sabi dito, nasaan na tayo? Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, alay lakad kasi sila nun eh. Di ba sa mga tulisan, yung mga, alam natin pag tulisan, they can kill you, or they can take your belongings. Di ba? Marami kasing mga tulisan pala sa kapanahunan po na ito. No? Sabi niya dito, sa mga kababayan, sa aking mga kababayan, ang dami namang panganib. Sa mga hentil, di ba? Ilang beses din kasing plinat yung buhay ni Pablo, di ba? Upang patayin. Sa mga panganib, sa mga lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Di ba? Ang dami niyang mga pinagdaanan na mga panganib. No? Ang dami niyang mga pinagdaanan. Yung mga huwad na apostol, sabi niya, ito ba yung kanilang naranasan din? So kung ikaw ay kabilang doon po sa Corinthian Church sa kapanahunan na tapos ito yung iyong mababasa na sulat ng lingkod ng Diyos na ito na nagpagal din naman sa kanila, 'di ba? Ilang taon din naman siyang nagstay doon po sa Corinth. So kilala nila itong si Pablo, no? So sino yung iyong ngayon? Sino yung iyong papaniwalaan ngayon? Ito bang mga huwad na apostol o itong si Pablo na nagsasabi by his experience at nakita naman nila yung kanyang paglilingkod, kanino ka ngayon papanig? Diba? So may na sila dito, may choices na sila dito. Sino ba yung nagsasabi ng totoo? Kasi kung sino yung nagsasabi ng totoo, tignan mo kung ano yung kanyang ginawa. Diba? Itong mga huwad na apostol nito, ano yung mga credentials na pwede nilang maipagmalaki? Diba? Kasi kung totoo yung kanyang paglilingkod, totoo yung kanilang paglilingkod, sabi ni Jesus, matitest yung iyong service. Diba? Sa Panginoon. So kikita natin na yung isang marka ng credential ni Pablo ay yung kanyang suffering. Kaya enjoy lang natin yung suffering. It is a mark, diba, ng ating pong pagiging totoo. Diba, ng ating pagiging totoo. Ano pa? Sabi niya dito, sa mga huwad na kapatid sa mga huwad na kapatid. Diba, makikilala mo din sila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Diba? May suffering ba sila? May ginawa ba sila? Diba? Sabi dito, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Ikaw ba naman ang maglalakbay ng maglalakbay? Diba? Tapos, magtatrabaho ka pa for your living. Diba? Sino kaya dito yung magpapagawa ng tent? Diba? Maring sabi ni Pablo, may mga times na he is lack, diba, ng mga bagay-bagay. Pero, hindi siya hindi siya nanghingi. Diba? Hindi siya nanghingi. Yung mga buhay po ng mga pastors, mga kapatid, nakakatuwa din when you are in the ministry. Kasi, pag nagbisita ka ng bahay, pakakainin ka. Diba? Talagang paghahandaan ka. Kapag nakasampung bahay ka ng visitation, ang dami mong karga. Ang dami, kaya karamihan, talagang lumalaki. Maganda rin, no? Maganda rin yung mga ganung lalo na ngayon, pamotor-motor, ang bawat mga pastors ngayon, may mga parsonage, di ba? May mga parsonages na tinitirhan, may mga sasakyan. Di ba? May mga sasakyan, di ba, Sister May Grace? At naglalakihan ng mga churches. So compare sa kapanahunan ni Pablo, grabe lang talaga yung hirap ng taong ito. Di ba? Grabe lang talaga yung hirap ng apostle na ito. Kasi after niyang mangaral, after niyang masuong sa mga bingit ng kamatayan na ito, sa kanyang, siguro ang layo-layo alay lakad sa kapanahunan na yon. Diba? Tapos, magtatrabaho pa siya for his living. Diba? Mag-ano pa siya, sinong magpapagawa ng tent? Diba? Gagawa pa siya ng tent. Diba? Mag-ano pa siya? Alam mo yon, magluluto pa siya, mangangaral pa siya hanggang madaling araw, kung may pagkakataon, and he loves to be with the brethren.
That is the good thing dito po kay Pablo. Hindi niya tinitignan yung kanyang pagod. Sabi niya, hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat. Kasi nga nagtatrabaho siya for his living. Hindi lang dahil sa nangangaral siya, pero after niyang pumunta sa isang lugar, siguro wala namang kabayo itong si Pablo noon, alay lakad lang talaga. So when you walk from places to places, it is so tiring, especially kung mainit. Di ba? Tapos, maaring may mga ginagawa pa siya, kaya siya nakakapagpuyat. Malimit po yung kanyang pagpupuyat. Tapos, nakikipagniig pa siya sa kanyang Panginoon. Matinding gutom at uhaw. No? Matinding gutom. Ibig sabihin nun, pag matindi yung gutom mo, whether na wala kang makain, or whether na mas may higit kang tinatapos. 'Di ba? Pero naranasan niya yung matinding gutom, matinding uhaw, at sinabi nga niya kanina, kung ikaw ba naman ay maghapon sa dagat pag na-shipwreck, 'di ba? At hindi inumin mo yung maalat, 'di ba? Hindi naman, matinding uhaw. Sabi niya, naranasan ko ang ginawin. Ito yung aking kasi 'di ba nung nalaman natin na kung sabi niya kay Timothy, pakidala yung aking balabal. 'Di ba? Kung meron kang pambili ng balabal, edi bibili ka na lang sana, 'di ba? Huwag mo nang dalhin Talagang sabi niya, pakidaanan mo yung aking balabal kasi kailangan ko 'yon. That means to say, mga kapatid, na alam mo yan, whatever yung meron po kay Pablo, he treasures it. And at the same time, kapag wala naman, di ba, alam mo yun, naranasan niyang ginawin. Winter ito, for sure. Di ba? Winter, pero wala siyang balabal. Sabi niya, wala siyang, hindi sapat yung kanyang balabal. Ngunit wala man lang maibalabal. Sabi niya, wala, kasi naiwan niya So kung nag-iisa yun, diba, parang nag-iisa ba? Kasi wala siyang maibalabal, pinapakuha pa niya kay Timothy yung kanyang balabal. Kung sa kapanahunan siguro ni Pablo, na nandito siya, marami ng mga China maid. Diba? Bigyan na lang ng bigyan. Pero sa kapanahunan na yun, kahirap ng buhay niya. Diba? Ipinagpalit niya yung kanyang karangyaan ng kanyang buhay para lang maibahagi yung magandang balita ng Diyos na pinakikinabangan po natin magbasa hanggang ngayon. Sabi dito, bukod sa wala man nang maibalabal, sabi niya, wawa naman. Diba sabi, 28, bukod sa lahat ng mga suffering ko na ito, araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. A true disciple of the Lord will be known and will be marked by his sympathy to his brethren. Pinapasan niya Sabi niya ganun, no? Meron siyang sympathy. Alam mo yun? He can be able to relate to people. Diba? Kung ano po yung kanilang pong mga pinagdadaanan, no? Yung mga pinapasan niya, yung mga alalahanin. Bakit ba kasi iisipin mo pa, Pablo? Pero ganun ka kasi pag nagmamahal Di ba? Ganun ka kapag nagmamahal You will always, alam mo yun, aalalahanin mo pa, kumusta kaya sila? Okay kaya sila? Di ba? Pero ang sarap lang naman sana, gawin din ng mga taong ito na iniisip niya, na kumustahin siya, kumusta na kaya si Pablo, bakit isa lang yung balabal niya, bigyan natin ng balabal. Kasi mayaman ang Corinthians Diba, napakayaman po na iglesia na ito, pero makikita natin, sabi niya gano'n, hindi ako humingi sa inyo ng kahit na anuman, dahil ayaw kong may maisumbat kayo sa aking paglilingkod. No? Araw-araw niyang pinapasan, so a true disciple of the Lord Jesus Christ is known by his sympathy to his people. Bukod sa lahat ng ito ay kapag may nanghihina, sabi niya, nanghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Di ba? Labis ko itong ikinagagalit. Si Pablo galit siya sa pagkakasala because he knows,
di ba, kung ano po yung nagagawa ng kasalanan sa buhay po ng isang tao. At may mga instances din, mga kapatid, na in my own experience, nagagalit din po ako sa kasalanan, but not to the person. Kumbaga, ang tinitignan ko po, ako din kasi ay hindi rin perfecto eh. 'Di ba? Nagkakasala din ako. So I can accept kung sino po yung mga nagkasala. 'Di ba? Kung personally, no? Pero si Pablo nagagalit siya doon po sa kanya, doon sa pagkakasala. O nagagalit tayo doon po sa kasalanan. But we will not prevent those people in serving their God, in serving God. Especially dito sa church, 'di ba? Na kung saan ay grasya lang talaga ng Panginoon ang nagkikip sa atin upang tayo po ay makapaglingkod. So continue lang. Nagkasala kayo, sabi ko nga kanina kay Sister May Grace, hindi mo ikakatawa yung pagkakamali mo. Gawin mong tama sa susunod. Di ba? Para magpatuloy ka. Di ba? Kasi kung mag-i-stay ka doon sa kasalanan, hindi ka lalago. Di ba? Hindi ka, tapos titignan natin, makasalanan naman yan, makasalanan. Hindi. We will accept and we will give them opportunity to serve. Kasi that is their calling to God eh. Di ba? Ang paglilin, ihingi mo lang naman ng tawad yan sa Panginoon and continue your job, continue your calling. Di ba? Sa Lord. Lahat tayo ay hindi perfecto. Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang papasa sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo dito. Kaya nagsama-sama po tayo dito na hindi mga perfecto. Kaya sometimes yung ating mga decisions ay hindi rin perfect. Kaya minsan nagkakabangga-banggaan tayo kasi hindi nga tayo perfect. Di ba? At ang Lord lang yung naglilinis sa bawat isa po sa atin. Nanghihina, nakakapanghina nga rin naman. Di ba? Kung nanghihina po yung iba at kung may nahuhulog sa pagkakasala, ginagagalit natin yung kasalanan pero minamahal natin yung tao. Diba? Minamahal natin yung tao. Sana lang, no? Ganon. Kasi minsan, kahit ako, mga kapatid, ang hirap ko ring magmahal. Diba? Lalo na sa mga, pero tinuturuan po tayo ng Panginoon to be in His likeness. Sabi dito, kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Grabe lang yung submission ni Pablo, no? So makikita natin yung kanyang sufferings, yung kanyang sympathy, at yung kanyang submission. Marami siyang kahinaan, hindi yung kanyang kalakasan yung kanyang ipinagyayabang, kundi yung kanyang kahinaan. Contrary, doon po sa mga huwad na apostol, na ang kanilang ipinagyayabang ay yung kanilang kalakasan. Hindi ako nagsisinungaling. Alam iyan ng Diyos at Ama ng Panginoong Jesus. Si Pablo may kahinaan. Di ba? May kahinaan. Ano po yung kahinaan natin? Si Pablo marami daw siyang, sabi niya, yung mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako ng isang malaking kaing, pinadaan ako sa butas sa pader, at ibinaba sa kabila upang ako'y makatakas. No, makikita natin dito, nasa kanyang testimony, mga kapatid, yung kanyang submission doon po sa kanyang calling sa Panginoon. That whatever happens in his life ay, kasi alam mo, yung pagtawag kasi kay Pablo, sinabi na sa kanya ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa kanya, di ba? Doon sa kanyang calling. Ganon din po yung pagkatawag sa atin, hindi pa buti yung ating buhay dito, mga kapatid. Hindi, yung calling din po natin, hindi lang sa basta makapasok tayo doon po sa kingdom ng God. Pero alam nyo ba na yung calling natin ay namamarkahan ng sufferings? Sufferings lang talaga as we go on. At doon po sa mga sufferings na yon, ang isa sa mga tinitignan po sa atin ng Diyos is our obedience. Are we going to continue? Diba? Yung journey po natin or yung obedience po natin sa Panginoon
even in the midst of sufferings. Pag sinabi na po nila na hindi na pwede, hindi na kayo pwede talagang maglingkod. Papatayin na talaga kayo kasi darating yun eh. Hindi na talaga po pwedeng hindi na kayo po pwedeng mag-church. Mag-church kayo, pero tatanggalin namin kayo dito. Ika-cast out namin kayo dito. Darating po yung mga ganong mga sufferings po natin. Maaring tayo rin po ay mabilanggo, mabugbog, saktan, alipinin, di ba? At masuong sa mga bingit ng mga kamatayan na maaring katulad ng pinagdaanan po ni Pablo. Pero one thing na makikita po natin dito po kay Pablo, hindi siya nag-give up. Kasi alam po niya na yung kanya pong pagkatawag ay pagkatawag na marangal at pagkatawag na magdadala po sa kanya sa piling ng kanyang Panginoon. Diba? Sa piling ng kanyang Lord. So salamat po, O Diyos, sa lahat ng amin pong mga napakinggan, O Diyos, at napag-aralan mula po sa buhay ni Apostol Pablo, Panginoon. Salamat sa pagpapakita po niya na yung mga marks, Panginoon, ng kanyang pagiging totoo is seen by His sufferings, O God. At ma-encourage nga po nawa kami to continue our obedience, Panginoon, to You, even in the midst of our sufferings, Panginoon. Tunay na ang inyong pong pagkatawag sa amin ay totoo, banal, Panginoon. Sinasala po ninyo kami na maging kawangis po ng aming Panginoong Jesus at perfect, Panginoon, for eternity, for heaven, O God. Dalangin po namin na sa mga panahon po na ito, whoever is suffering right now, Panginoon, for Your name, dalangin po namin na katulad po ni Pablo, O Diyos, ay magkaroon po nawa ng kalakasan, O Diyos, ng kagalakan, Panginoon, na nagmumula, O God, sa inyo. Bless You, Lord, Panginoon, na naipahayag sa amin sa gabi po na ito. Dalangin po namin ang lahat ng mga ito ay maging encouragement namin, O Diyos, sa amin pong pag-obey at pagkukontinue ng aming journey papunta, Panginoon, sa inyo. Sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen.